Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Mukhang meron na namang mag-absent sa Senado. Ayan mga kababayan, sino ba yung absent sa Senado? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa halos 3 buwan nang hindi pumapasok dyan sa Senado. Pero ang kapal na muka. Bakit makapal na muka? Sumasahod pa rin mga kababayan. Diba sobrang kapal na mukha, hindi na pumapasok pero sumasahod pa rin. Diba dapat kahit papano meron kang hiya. Kahit hindi na sa sarili mo, kundi sa taong bayan. Diba kung wala kang hiya sa sarili mo, kahit sa taong bayan lang mahiya ka. Na pinapasweldo ka galing sa kaban ng bayan, galing sa buwis ng bayan, tapos ikaw naman hindi nagpapapasok. 3 buwan na. Tapos, sumisweldo ka. Magkano sweldo ng isang senador? 300,000? Anak ng teteng yan, no? Sobrang kapal naman ang pagmumukha na itong taong ito na hindi nagpapakita. Pero tuloy-tuloy ang pagpasok ng sweldo dun sa ATM. At baka pati yung ibang mga yung ibang mga budget nila, tuloy-tuloy pa rin. Walang iya talaga. Kasi, meron ako nabasa ang sinisweldo raw ng isang senador. Kasama ang mga allowances, umaabot ng 1 million to 1.5 million naman. So, ganun pa rin ba ang tinatanggap nito ni Bato de la Rosa kahit ilang buwan, magtatatlong buwan o 3 buwan na siyang hindi pumapasok? Ang kapal ng face, mga kababayan. At eto, may balita po. Mukhang madadagdagan yung magtatago tuloy. Pero yun na rin yun. Mukhang madadagdagan ang mag-a-absent mga kababayan dyan sa Senado. Bakit po? Ito, basahin muna natin itong post ni Juan Luna Vlog. Sabi niya, breaking, Bato and Bongo confirmed to be on the co-perpetrators list of the ICC. Alam nyo na ang susunod na mangyayari. Di mangyayari, magtatago na yan. Parang Bato de la Rosa lang yan eh. So susunod na mangyayari dito ay malamang sila ay ma-issue ng warrant of arrest at pagkatapos alam na this. May post din si Jesus Palsis. Breaking, the ICC released the charge sheet against Duterte and it lists Bato and Bongo as co-perpetrators. It means the warrant against Bato is real. Baka Bongo also has a warrant na. Alam ko Valentine's ngayon pero bakit parang Pasko? Valentine. Oy guys, nakalimutan ko. Happy Valentine's Day po pala sa inyong lahat Ngayon po ay araw ng mga puso. Pero parang Pasko daw. Sapagkat, inilabas na po ang charge sheet kay Duterte at nakasulat po doon sa charge sheet mga kababayan na mayroong mga co-perpetrators at kasama po sa co-perpetrators ay si Bato de la Rosa at etong si Senator Bongo. Patay na. So, 2 na ang mag-a-absent. 2 na po ang mag-a-absent. Ito. Ito yung post ni Cristina Conti. Meron siyang ipinost na na part po ng sheet. Ito po yun. Okay. Ito mga kababayan, lakihan natin para mabasa natin maigi. Teka na, sobrahan naman. Yan. Okay. Ito mga kababayan, basahin muna natin yung pinost ni Cristina Conti. ICC update. Charges co-perpetrators. The Office of the Prosecutor has uploaded a lesser redacted version. So, may mga na-redact, naalis o natakpan ng mga pananalita dyan sa sheet. Pero, konti lang. Hindi katulad ng una nilang nilabas, ang daming redacted na
na mga nakasulat. So ito, lesser the redacted version ng document containing the charges, okay, which shows the names of the co-perpetrators of Rodrigo Duterte. Sabi ni Conti, nakita na daw nila yan nung ito ay ma-file noong July. Pero naging public lang ito noong September. But this time, significant details have been disclosed. The list of named co-perpetrators or loosely masterminds of in the war of drugs, yung gurguran sa war of drugs, are policemen and close associates from Davao. Sino-sino ba yan? Si Ronald Bato de la Rosa, former PNP chief; Vicente Danao, former PNP Counterintelligence Operations Director; CIDG Operations and MPD Director; Camilo Cascolan, former PNP Operations Chief; Oscar Albayalde, former NCRPO Chief, later naging PNP Chief; Bongo, nako, former Special Assistant; Dante Gueran, former NBI Director; Isidro La Peña, former PDEA Chief; Vitaliano Aguirre II, former SOJ. Ito raw ang nagpapakita that the plan was crafted not only to ensure implementation but to ensure impunity. The involvement of those in investigating units which should have acted. Ano nga nangyayari nga po yung tukhangan is material to the plan. This also emphasized that the war on drugs began in Davao. Etong charges po ay babasahin po sa Lunes, February 23, 2026, doon po sa confirmation of charges hearing. Ito mga kababayan, yung mga ito po yung listahan. Binasa na po natin itong mga nakalista rito. At nako, kasama po itong mga senador Ronald Bato de la Rosa at si Christopher Lawrence Bongo. Kaya sinabi nga natin, naku, dalawa na siguro ang magiging pala absent diyan po sa Senado. Ha? Ayan mga kababayan. At etong mga dating mga sa PNP, maging sa NBI, maging sa PDEA, at maging sa DOJ. Naku, kasama po diyan po sa sa mga listahan ng ICC bilang mga co-perpetrators ni Duterte. Kaya na mukhang madadagdagan na ang absent dyan po sa Senado. Ayan Pero ito matindi. Valentine's ngayon pero ang feeling ni Jesus Palsis parang Pasko. Kaya malamang kaya nagtatago ito si Bato dahil siguro nakita niya na yung list at hindi na siya talaga nagpapakita kasi baka kapag nagpakita siya bigla siyang damputin sapagkat meron ng warrant of arrest. Kasi itinatago nila hindi nila binobroadcast Basta siguro pag nahuli si Bato, doon pa lang nila ipapakita yung kanilang warrant of arrest. At malamang ganun din kay Bongo. So baka merong warrant of arrest na rin kay Senator Bongo. Kaya dalawa na po sa minority ang absent. Kaya balak pa naman ata ni magpakita ni Bato. Balak pa magpakita ni Bato dahil nga kulang ang kanilang boto para mapatalsik si Senate President Tito Soto. Paano ngayon yan? Imbis na madagdagan yung boto nila, mukhang mas mababawasan. Kasi ito si Bongo, mukhang magtatago na rin. Dahil baka nga meron na ring warrant of arrest dito kay Mr. Malasakit. Paktay tayo dyan. Ano kaya nangyari Kasi sabi nila, babalik na daw si Bongo pero hindi nangyari. Baka hindi pa lang nangyayari. Baka mangyayari pa lang. Abangan natin mga kababayan ng susunod na kabanata. Basta ang latest update ng ICC, nilabas na po ang mga listahan ng list of co-perpetrators sa Tokhang. Diyan po sa sa kaso ni Duterte, diyan po sa ICC. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na pangyayari.
For the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.